Cancer, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong Burr months. So that's September, October, November, December 2025. And if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Extended hanggang September 2025. Ayan, so mag-book na kayo. Meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pa-like, share na rin ang ating video, subscribe na rin kayo sa ating channel, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Meron tayong free one question tarot reading para sa mapipiling commenter. Yan, magko-comment. So, i-comment nyo lang yung question nyo dyan sa comment section at pipili tayo ng mabibigyan ng free one question tarot reading. Okay, let's see. Paalala lang ang reading na to ay general reading, so maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. So, Cancer, let's see what's the energy Burr months. Okay, so this is the overall energy, challenge, opportunity, blessing, September, October, November, December. Okay, so bottom of the deck is the Three of Pentacles. Wow, so this is enterprising, expansion. So maaring iba sa inyo magninegosyo. Or kung meron na kayong existing business, mas lalago yung business ninyo. Maaring meron kayong makakasamang iba pang tutulong sa inyo, like collaboration with others. May mga magbibigay ng assistance, support, yan, sa inyong project or sa inyong business. And when it comes to your career, pwedeng meron ding promotion sa work, increase ng sweldo kasi this is expansion. You have the Four of Cups, Two of Pentacles. Yung iba sa inyo, maaring na-overwhelm or ma-overwhelm kayo sa oportunidad na darating. Kasi, syempre, hindi naman lahat kayang i-handle yung pressure, yung responsibilities. So, make sure na ang pipiliin nyo is yung kaya nyo lang talaga na i-handle. Okay? You also have the Three of Wands. May opportunity sa inyo na makapag-abroad, going on an adventure, travel opportunities ngayong Burr months. Makakapunta kayo sa lugar na never nyo pang napuntahan. This is going to be exciting para sa inyo. You also have the Justice card and then the Three of Swords. Naku, yung iba sa inyo, maaring magkakaroon ng ending of a situation, relationship. Because it's meant to be. Okay? Maaring tinatapos to or tinatanggal to sa buhay mo. Dahil you need to grow, you need to transform, okay, to a brand new you. You have the Queen of Cups, the Emperor. Yes, I feel like yung mga taong tatanggalin sa buhay mo or sitwasyon na aalisan mo, iiwanan mo, ay mga sitwasyon or tao na hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo, na ikaw na mismo ang magbibigay ng control sa sarili mo, sa buhay mo, kung ano yung gusto mong i-pursue, diba? Oh, Ace of Pentacles. So, may new beginnings talaga. You will also focus on your creativity, yung mga talents mo, skills mo. Mas i-showcase mo yan. Kumbaga, pagyayamanin mo pa. Oo. So, let's see the overall energy. The Queen of Wands. Ayan. So, this is about being creative, leadership, pagiging focus sa mga goals mo. So, walang makakapigil sa'yo pagdating sa mga gusto mong marating sa buhay. Maaring mas marami kang goals ngayon. Mas marami kang gustong ma-achieve. And the Queen of Wands energy is someone na talagang on the go. Talagang gagawin niya. Magte-take action siya sa mga plano niya, sa mga gusto niyang mangyari. Yung iba nga sa inyo, pwedeng yun nga, may promotion sa trabaho or leadership role. And then, yung challenge ninyo is the Nine of Wands. Ayan. So, medyo lang siya. Medyo heavy yung responsibilities for you. Pero, kayang-kaya mo siyang i-handle. Ito yung tipong, yes, mapapagod ka, pero hindi mo naman kailangan sumuko. Kailangan mo lang magpahinga pag pagod ka. Okay? So, you have the strength that you need. You may want to set your boundaries, no? Kasi syempre,
kapag hindi tayo nagsiset ng boundaries, may tendency na i-take advantage tayo ng iba, no? Abusuhin ng iba yung kabaitan nyo, or let's say sa work na kahit hindi mo trabaho, gagawin mo kasi nakikisama ka. Kaya lang, you have to set your boundaries. Kung hindi mo responsibility at marami ka naman ng ginagawa, huwag mo na akuin kaysa maapektuhan pa yung talagang totoo mong responsibilidad, 'di ba? Now, your opportunity is, diba? Four of Swords. Ang opportunity mo is magpahinga. So, kahit na busy, pagod, maraming mga ginagawa, may mga pagkakataon rin na makagawa mong makapagpahinga, makapagbakasyon, makapag-focus sa sarili mo, makabawi ng tulog, ayan. And this is also about healing. So, maaring healing to from your past experiences, kung nagkaroon ka ng mga challenging situation, like what I mentioned sa inyo kanina, yung ending, 'di ba? Yung disappointment, no? Ending a situation can be a relationship, connection with someone, or isang career path, trabaho na hindi mo na talaga kayang gawin or i-pursue. So, you are going to heal from that. May opportunity for you pagdating dyan. And then, your blessing is, wow, ang ganda. Takpan natin kasi baka maano na naman tayo ni YouTube. Ayan, the world. The world is, this is about your accomplishments. So, yung accomplishment mo, marami kang maa-achieve for ngayong Burr months. Maaring iba sa inyo, ang blessing is makakapag-abroad ka or makakapag-travel ka. Pwedeng international travels pa yan. 'Di ba? Ang ganda ng blessing nyo. This is also about completion. So, meron kang makukompleto na project, yung matatapos mo siya. Para siyang energy ng graduation, 'di ba? Na yes, it's an ending of a cycle or ending of a chapter sa buhay mo. Pero, it is also a beginning of a new chapter. 'Di ba? Kasi may na-achieve ka na. Ayan, takpan natin. Kasi, alam niyo naman, may times na si YouTube medyo Okay, anyway, tingnan natin yung September energy. Page of Cups. You're going to have fun. Medyo light, no? Light lang yung energy ng September for you. Maaring lalabas ka with your friends or focus sa sarili, pupunta sa salon. This can also be healing your inner child, no? Yung mga gusto mong ma-experience ng bata ka na for some reasons hindi mo nagawa or hindi mo na-experience, ay bibigay mo sa sarili mo. This is also an inspiration, so mas magiging creative ka. Yan, creative opportunities. And then October, Five of Cups. This is loss. So I think October yung maaring maging sitwasyon mo na pag-alis sa isang bagay talaga. Maaring ito yung transformation for you because you are leaving something behind. You are ending a situation. Although nakakalungkot to, syempre, it's a loss pero it doesn't mean na tapos na, like, tapos na hanggang doon na lang, 'di ba? You are meant to evolve and focus on what you still have. Kasi tinan mo, natapon na yung mga cups dito, pero may dalawa pa siya nakatayo dyan. So, may opportunities pa sa'yo na i-explore mo. And then, November, Ace of Wands, see? 'Di ba? Pagdating ng November, dito na magsisimula yung opportunities for you. Maaring opportunity for career, travel, or exciting new beginnings. This can be a relationship or focus sa sarili mo. So that makes sense. Merong losses ng October, pagdating ng November, you are going to gain something. Diba? May makukuha kang bago. New beginning. And then, December, Eight of Pentacles. Education, achievement. Maaring yung achievement na to, yung blessing, darating yan, December. Ito yung pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo. Hard work pays off talaga para sa inyo, Cancer. So, yung iba sa inyo may kinalaman sa pag-aaral.
no? Meron kayong inaaral, online man yan or offline man yan, research man yan, or traditional schooling, you will be able to achieve something. Mga certification, ganyan. Or makakapasa ka sa exams, kung mag-e-exam ka. And then, also, may magandang resulta yung mga trinabaho mo. Yun ang importante. Yung resulta ng hard work mo. You are going to master a skill na magdadala ng pera, magbibigay ng pera sa'yo. Ng prosperity. Now, let's see your money, career, finances. Money, career, finances for Cancer. Four of Pentacles, financial stability, financial security. Six of Wands, oh my God, diba? Six of Wands ay about mga blessings and success. Magkakaroon ng success sa iyong career, trabaho. Yung iba sa inyo makakabili kayo ng property. Like, or a space na masasabi mong para sa'yo. Oo. And yung iba sa inyo, if you are into social media, you will gain more followers, more views, you will earn more money, and yung iba, mas lalo kayong sisikat. You have the Five of Pentacles. Just pay attention to your spending habits. Okay? Kasi maaring, yes, things are becoming maganda pagdating sa finances, career mo. Kaya lang pagdating naman sa paggastos alam mo yung emotional spender ka or yung bang parang mabilis kang gumastos. So pay attention to your finances rin. Sa love life, you have the Ace of Wands. Love life, definitely may new beginnings sa relationship ninyo. Yung kung single ka, maaring merong person na bagong darating sa'yo. Four of Swords. You are also healing. If galing ka sa isang separation, mahirap man para sa'yo yung separation na yon, pero yan yung magbibigay sa'yo ngayon ng strength na makarecover. Kumbaga may sapat kang lakas para mag-heal, makarecover. You have higher power. Tignan mo, yung iyong third eye chakra ay nag-open. This is about new insights. Yung iba nagkakaroon ng spiritual awakening. Things are changing. Yung mga pananaw mo sa buhay, nagbabago. Yung iba kasi sa inyo, maaring yung may experience na yung parang mag-isa lang kayo. No? Yung parang wala kayong kakampi. But actually, you will realize na mas okay pa na ganun kasi mas maaalagaan mo yung sarili mo at alam mo kung sino yung mga taong maaasahan mo. Message in a bottle. So, maaring meron ka importanteng mensahe na marireceive galing sa malayong lugar. Can be a letter, no? Or a message chat. Pwedeng may mga ngamusta from your past. Period of frustration, lessons to be learned. Yes. So, Cancer, meron ka talagang kailangang matutunan na lesson doon sa mga bagay na magpapastress sa'yo. Alam naman natin na gano'n naman talagang buhay. Hindi laging puro sarap, diba? Psychic ability, trust your intuition. Yes. Like what I've mentioned sa inyo kanina, yung iba sa inyo, mas lalong lumalakas na yung intuition nyo, yung instinct ninyo, mas nade-develop nyo. And maganda yan kasi mas makakapag-desisyon kayo ng best para sa inyo at mas mapoprotectionan nyo yung sarili nyo doon sa mga hindi maganda yung intention sa inyo. Kasi, syempre, malalaman nyo agad. Feeling tied down or frustrated. Yes. So, yung iba sa inyo, may frustration talaga. Maaring ito na yung kailangan mo ring i-let go. Don't worry kasi magiging successful naman yung pag-overcome mo sa mga challenges na yan. Kailangan lang mas malakas yung loob mo, tibayan mo yung dibdib mo. Ayan, you are also seeing the bigger picture. Take a step back and gather your thoughts and feelings. So, di ba yung giraffe? Mas matangkad siya or isa sa pinakamatangkad na hayop sa lupa. So, mas malaki yung perspective niya, yung nakikita niya. So, yung iba sa inyo, mas lalawak ang inyong pananaw sa buhay. Hindi kayo basta-basta na lang na parang susuko dahil marami kayong mas matutuklasan or malalaman.
Unity Heart, you are being called to work on collective healing. Okay. Yung mga Cancerians dito, maaring tinatawag ka ngayon. Meron kang mission na tumulong sa sangkatauhan sa pamamaraan ng spirituality, healing, or kung ano man tong gift na binigay sa'yo ni God. So, you're going to use that to help others as well, to heal. Okay, so that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.